Tama naman po. Yun ang sinasabi natin. Based sa aming experience, ganun. Di ba, ulit-ulit sinasabi ko, sa Bulacan, several years ago, matigas yung ulo ng mga tao, na-trap sa baha. Walang magagawa kundi pilit din yung mga rescuers po. Kasi trabaho nila, kasama yung mga rescuers po sa mga namatay. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Update namin po kayo sa mga kaganapan dito sa amin. Tuloy-tuloy ang clearing operations po after na makalampas na dito sa amin po ang bagyong si Uwan. Yan yung Legazpi Boulevard mga kababayan. Tuloy-tuloy ang clearing operations ngayon. May manaka-nakapang pagbagsak ng ulan. At may ano pa din, medyo mahangin pa din po. Yan. Yung mga natumbang poste ng ilaw, street lights po. Barangay Toro Boulevard, Legazpi City, Legazpi Boulevard. Ito yung video na kuha ng aming Mayor Hisam Ismail. Tuloy-tuloy sila sa putol ng mga na tumbang siya yung aming mayor, napakabata pa. Talagang hands-on siya. Lumalabas. Dating barangay captain po siya kasi. Kaya maasikaso, mga kababayan, pakinggan natin yung sinasabi niya. Ako sumagpo para magtabang, para magtabang po ini, mga katras, kasi may pedali. Alam ko po, nakulo ng apot o request kasi po yung mga panabang Legazpeños, pero syempre kukulan na po muna kasi ipapriority na ang National Highway kasi para po sa true input na National Highway yun, unang lilinisin syempre para madali yung panahon dito magsabot yung biyahe ng mga tao. Tapos ang mga national agencies, ang City Government of Legazpi, ang gabos po nagtarabangan para sa bahay at yung kapakaskas na pagkipuhan o pagkakaray as of now, kami yaw lang dito mga uniform personnel tamong matamang sa mga discipline po kayo po kung nakitagabos habang kayo po so wag mo nang lumabas daw kasi nasa clearing operations pa. Alang tao ang mga tigis na kapulidong Pilipinas. Salamat namin sa pagsabot. Patagos po ko tayong kaparo. Kasi unang-una, siyempre, peligroso pa, mahangin pa, baka may mga matumba pang mga punong kahoy, kundi mga power lines, poste ng kuryente, diba? So, peligroso pa, wag mo nang lumabas. Yun ang advice, hanggat hindi pa nalilinis po. Lilinisin muna para maiwasan yung aksidente. Diba? So, tulong-tulong po yung public works, tapos yung local government, sa yung Bureau of Fire Protection, sa clearing operations ng mga natumbang kahoy sa kalsada. Para makabukas, maayos na po, balik sa normal yung buhay ng mga tagalungsod ng Legazpi. Di ba pa? So, ang daming lilinisin po. Yan Barangay Ibalon, Barangay Sintro pala to. Sentro ng Legazpi. Rizal Park. Si Mayor Isam. Ito kasi yung under construction ng Ibalon Elementary School. Bumagsak yung bakod. Kanina, bahang-baha dito po, hanggang dito sa park. Baha siya. Pero ngayon, humupa na. Ngayon, pag-usapan natin, mga kababayan, itong sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na preemptive evacuation. Tapos nag-warning siya, kakasuhan nila yung mga titigas ang ulo for defying orders na mag-evacuate po sa mga peligrosong lugar. Ngayon, pinagtatawanan po ng mga netizens. Tingin ko po itong mga netizens na to, mga DDS, alam naman po ninyo, gano'n ang pag-uugali nila. Galit sila sa ginagawa ng ating gobyerno. Pag gumagawa ng tama yung ating gobyerno, galit sila. Kung hindi galit, pinagtatawanan. Yan po,
mag-preemptively evacuate na po tayo upang hindi sa huli hihingi ng rescue. Nalalagay kasi sa panganib ang buhay ng ating mga kapulisan, sundalo, bumbero at Coast Guard. Tama naman po. Yun ang sinasabi natin. Based sa aming experience, ganun. Di ba, ulit-ulit sinasabi ko, sa Bulacan, several years ago, matigas yung ulo ng mga tao, na-trap sa baha. Walang magagawa kundi pilit din yung mga rescuers po. Kasi trabaho nila. Kasama yung mga rescuers po sa mga namatay. Yan Bagyong Karding, flash floods. 5 rescuers in Bulacan killed during Typhoon Karding. O diba? Yan ang mga bad experiences na dapat hindi na po maulit. Kaya ganun ang naging order ng ating Defense Secretary at NDRRMC Chairman, si Gibo Teodoro. Pinagtatawanan po. Yan sabi ni Gibo, wag nang matigas ang ulo. Nakiusap si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa publiko na sumunod sa mga otoridad kapag nagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga tatamaan ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa kalihim, marami pa rin ang hindi sumusunod kapag pinalilikas ng maaga kaya nalalagay sa peligro. Babala ni Secretary Teodoro, labag sa batas ang hindi pagsunod sa forced evacuation. Base naman sa datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa halos 1 milyon ang inilikas dahil sa bagyo. Tapos tingnan ninyo ang mga reactions po. May mga nakatawa. Ang nakatawa, 2009 ang nakatawa. Bakit ninyo pinagtatawanan? Ang tamang estratehiya para maiwasan natin yung casualties and injuries. Bakit ninyo pinagtatawanan? Yan ang problema sa atin po Nawala na sa tamang katinuan, tamang kaisipan. Ang iniisip ng ating gobyerno, kapakanan ninyo. Hindi man pwedeng isubo ng mga rescuers yung buhay nila. Sabi nga natin, di man sila Superman na pwede silang lumipad anytime at pwede ko yung i-rescue. Di ba? So nalalagay sa peligro yung mga kapulisan natin, yung mga sundalo, yung mga bumbero, yung Coast Guard, yung Navy, lahat ng mga volunteers nalalagay sa peligro sa katigasan ng ulo ninyo. Sabi dito ng mga nag-react mga kababayan, nakakatawa mga comments, ang daming mabababa talaga ang comprehension level. Tama naman yung statement, part ng mitigation process, yan. Sa mga national disaster, in preemptive evacuation, mas mahirap mag-rescue kung critical na ang sitwasyon. Pwedeng pareho na mapapahamak ang i-rescue at rescuers o mahihirapan na puntahan ang i-rescue kung challenging na sobra ang sitwasyon at lokasyon. Masyado kasi kayong politikal maski oras ng kalamidad, mga panatiko sa politiko. Tama mga kababayan. Napakalakas ng bagyo at napakalakas ng ulan. Ayan buong Pilipinas sakop. You see? Super typhoon siya. Pagkatapos ganun yung mga pag-uugali ninyo. Gusto ninyo ito. Tingnan ninyo ito. Sa Aurora. Ayan, mga kababayan, Patik, Dingalan, Aurora. Kasi ayaw pang magsipaglikas. Ayan You see, nagkakagulo sila. Di ba? Ayaw magsipaglikas. Yan talaga ang aabutin ninyo. Nasa tabing dagat, storm surge, mga kababayan siya. Napakalakas ng alon. Guys, itong bahay. Ito na. Ito ang seawall. Dahil po sa storm surge. Yan May mga tao pa. Peligroso siya. You see? Mga kababayan. Kasi gustong-gusto nilang kumuha ng video. Gustong-gusto nila ng excitement, ng thrill. Nga dito sa amin, sabi ng aming mayor, huwag mo nang lalabas, magki-clearing operations muna kami. Kasi baka may mga kahoy na biglang matumba. I-clearing muna natin. O may mga kawad ng kuryente. O may mga yero na ilipad. Kailangang linisin muna natin. At kailangang humupa muna yung ulan. Humupa muna yung malakas na hangin.
before na lumabas. Ako nga, taga-media ako, sanay kami sa mga ganyang operations. Kasagsagan ng bagyo, yung mobile unit namin, sinasalubong yung malakas na bagsak ng ulan at hampas ng hangin. For more than almost 40 years. Ganun yung ginagawa namin. Pero ngayon, wala na ako retired na ako sa mainstream media. Hindi ko na ginagawa. Kasi, bakit pa ako gagawa ng ganun? Ilalagay ko lang yung sarili ko sa peligro. So dito na lang tayo sa bahay. And bukas, lalabas kami para tingnan yung paligid kung okay na. At pagtapos na po yung clearing operations na ginagawa ng ating mga authorities. Pag na tayong dumagdag sa problema, di ba? Ang titigas ng ulo, pag nadisgrasya, ayon, isisisi natin sa ating mga authorities. Ang masaklap, pinagtatawanan pa natin yung ating mga authorities sa kanilang warning. Iisa lang yung buhay po natin. Huwag ninyong sayangin po at ilagay sa peligro pati yung mga rescuers natin. Hindi man sila mga Superman. Pinagtatawanan pa ninyo yung sinabi ni Gibo Teodoro. Anong nakakatawa doon? Pag nadisgrasya kayo, iiyak-iyak kayo, tapos ituturo ninyo yung gobyerno. Nasasabihin ninyo, walang ginawa. May ginagawa yung gobyerno, pinagtatawanan ninyo. Anong klase mga tao kayo? Ito, dapat aurora pa din ito. Tingnan ninyo. Nagkakagulo sila. Muntikan na mga kababayan, yung matanda. Muntikan na. Maano do. Sirul labilinan niya, tapos yung lolo nila. Kita ninyo, nagkakagulo sila. Gustong-gusto nila na mag-video. Storm surge kasi nandyan na sa Aurora. Yan Kita ninyo? Papunta ng Aurora province. Malamang tumatama na ngayon. Habang paparating, siyempre, normal yung tumaas yung hampas ng mga alon. Siyempre sa lakas po ng hangin. Lalamunin sila kasi nasa coastal area sila. Nasa baybayin mismo. Dapat ang lahat ng mga baybayin, klarado siya para maiwasan po yung possible storm surge. Ganun yung mga warnings na maririnig natin. Paulit-ulit sinasabi ng Pag-asa, may gale warning, tapos may storm surge. Ang titigas ng ulo. Gusto ninyo ng excitement. Gusto ninyo ng ganitong senaryo. O diba? Nagtatakbuhan kayo. Tingnan ninyo ang pagmumuka. Takot na takot, mga kababayan, at nagsisigawan. Tapos yung warning, advisory ng NDRRMC ni Secretary Gibo Teodoro, pinagtatawanan. Anong nakakatawa doon? Diba? Huwag na dapat maulit ito. Yung Yolanda, tingnan ninyo yung namatay sa Yolanda. Kaya sabi dito sa statement ni dating Speaker Martin Romualdez, malinaw ang nakuha nating aral noong Yolanda. Hindi natin kayang pigilan ang bagyo, pero kaya nating pagandaan ito ng may pagkakaisa at malasakit. Ang kahandaan ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan kundi ng bawat Pilipino. Yan ang sabi ni dating Speaker Martin Romualdez. Responsibilidad po natin lahat. Huwag lahat iasa. Hindi kayo lahat mababantayan ng ating kapulisan. Kaya ang importante, pag may panawagan, may utos yung mga authorities para mag-evacuate kayo, mag-evacuate po. Kasi buhay ninyo ang pinoproteksyonan ng gobyerno. Pag wala namang ginawa yung gobyerno, magagalit kayo. Sasabihin ninyo, pabaya ang gobyerno ni Bangag. Di ba? Wala nga niyang ginawa si Bangag. Ganun na lang tayo lagi. Turo ng turo, turo ng turo. Tapos, yung ating Pangulo, doon sa dilubyo na dala ni Tino, pumunta doon yung ating Pangulo, iniinsulto pa sa mga reactions ng mga netizens. Pinagtatawan, iniinsulto. Pati yung ibinigay na na tulong, pinagtatawanan yung 5,000 at saka 10,000 sa mga nasalanta. Pero si Digong namigay din ng 5,000 noon. 5,000 lang, walang 10,000. Wala kayong reklamo. Galit sila. Bakit daw nasiraan ng mga bahay, 10,000, 5,000 lang yung binibigay? O tingat may binibigay. Sigurado naman po na may pabahay na gagawin yung ating gobyerno sa mga talagang nasiraan. Wala ng bahay. Bibigyan ng pabahay siyempre. Pero ito mga paunang tulong pinansyal kasi siyempre yung mga pangangailangan, immediate needs nila after na tamaan ng bagyong Tino. Yan
December 28, 2021. Sabi dito sa report ng Philippine News Agency, Duterte to give 5,000 pesos each to families hit by Odette. I am giving 5,000 per family. The money that I have gathered so far would be sufficient for the assistance of 5,000 to everybody. Yan yung sabi niya. Pero nung ating Pangulong Bongbong namigay, pinagtatawanan po, iniinsulto ng mga DDS influencers. Kasi daw, bakit namimigay ng 5,000 lang? Pagkasyaan niya yung 5,000 in 10,000 para sa mga nasiraan, nasalanta ng Tino. Ganon sila mag-isip. Pag ang ating Pangulo namigay ng 5,000, 10,000, pinagtatawanan, galit sila, iniinsulto. Pero si Digong namigay din ng 5,000 noon sa mga biktima ni Odette. Wala silang sinasabi. You see? Ito yung pinagtatawanan ng mga DDS. Victims who lost houses to get 10,000 aid. Iniinsulto nila. Matindi po mga kababayan na sana sa gitna ng calamity, nagkakaisa dapat. Pinagamit pa nila ito sa political attacks para siraan yung ating Pangulo. Kasi gusto nilang pagtakpan yung mga flood control scandal na pinapaimbestiga ng ating Pangulo. Na karamihan dito po sa mga flood control scandal na to, nangyari sa panahon ng previous administration. You see, inugulin nila ang kwento mga kababayan. At pati itong mga ginagawa ng ating gobyerno sa paganda sa bagyong Uwan, pinagtatawanan nila. Yes, sabi dito ni Sumiri Aiko, why are people laughing? Sinasabi niya lang naman, lumikas na agad. Bakit may ibang usapan? Totoo namang matigas ang ulo ng iba sa atin. Lumikas na lang kasi pag sinabing lumikas. Kaya sabi ni Roy Kakatso, bawal ang mag-rescue pag andyan ang bagyo. Evacuate now para sa kaligtasan ng lahat. Ang gusto nila, alabas yung mga rescuer sa kasagsagan ng bagyo at baha. Ano yan? Suicide? So hindi tama na kasagsagan, lalabas sila din yung mamamatay. So ngayon, napaparating pa lang ang bagyo, dapat nasa evacuation center. Kaya nga preemptive evacuation para ligtas yung lahat. At hindi kailangan ang pagsuong sa peligro. Kumbaga, may rescue team pa rin para doon sa mga in case of emergency na hindi inaasahan. Despite na ginawa yung preemptive evacuation, may mga lumabas pa rin at may naibang direksyon. Limbawa ng baha, may sasaklolo kahit papano. Pero usually dito sa amin, yun ang aming binibigyan ng emphasis sa mga warnings. Sa aming broadcast sa radyo. Walang sisiyan ha. Baka maya-maya ay tatawag dito sa amin. Pare-rescue kayo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kasi hindi Superman ang mga rescuers. Isusuong yung buhay sa kasagsagan mismo ng bagyo. So sila din yung malulunod. Di ba? Nangyari na po sa Bulacan. Ulitin natin yung ganong pagkakamali. Huwag na dapat nating ulitin ang ganong pagkakamali. Tingnan ninyo, pilosopo itong si Emery Del Rosario. Nakakaya naman galing pa sa inyo, Sir Defense Secretary, na utang na loob pa ng mga tao na i-rescue sila kung ayaw magsipaglikas. Dahil yung mga pulis sundalo nyo, malalagay pa pala sa alanganin. Ano pa to serve and protect ang silbi nila? Sa bagay, for peoples with power and money lang ata yung to serve and to protect. Okay lang sana yung evacuation nyo ganon kaayos at kayang i-accommodate lahat ng ililikas. Di gusto mo, ikaw ang mag-rescue. Di ba? Kayo ang mag-rescue. Mag-volunteer kayo. Pagkatapos isabak namin kayo sa ganyang ori ng peligro. Tingnan natin kung lalabas kayo. Yan ang problema sa mga pilosopo Hindi nga Superman sila na pwede kang suungin ang ganyang peligro. Pinalilikas para sigurado na walang malagay sa peligro pati yung mga authorities natin. Yan ang tamang strategy. Pero kung gusto mo, di ikaw ang mag-rescue. Di ba? Tingnan natin kung gagawin mo. Yes, sabi ni Riley Gwyneth Santiago, totoo naman. Dapat naman talaga, lalo na kapag yung lugar is laging binabaha, walang nakakatawa sa sinasabi niya. Palibasa yung mga tumatawa na yan, yung mga hindi nakaranas bahain yung bahay. Kasi kawawa ang mga rescue team. May mga pamilya din yan. Sila, pero mas inuuna nila yung kapakanan ng mga nakakarami at apektadong lugar. Correct. Pero kung yan ang gusto ninyo, di mag-suicide kayo dyan.
ayaw ninyong umalis, di bahala kayo sa buhay ninyo. Buhay ninyo yan eh. Pero huwag ninyong sisisihin yung ating mga authorities na nag-warning na. Patiwakal kayo kung gusto ninyo. Di ba? Ganun lang, mga kababayan. Kami ganito ganyan ang sinasabi namin mismo sa radyo. O yung gusto magpatiwakal, dyan na kayo. Gusto na ninyong tapusin yung buhay ninyo, huwag na kayong umalis dyan. Dyan lang kayo sa tabing ilog para lamunin na ang buong bahay ninyo at mawala na yung mga taong titigas ang ulo. Ganun ang sinasabi namin. Mabawasan yung mga pasaway dito sa mundo. Lamunin na kayo ng landslide at sa kabaha. Biyo pa. Yan ang ginagawa namin, mga kababayan. Anong ako nasa mainstream media pa, nag-aangkor ako during typhoon. Lagi ko yung sinasabi. Sabi ko, hindi ko kayo tinatakot. Pero sasabihin ko sa inyo, sawang-sawa na kami sa pagwa-warning sa inyo. Kung gusto ninyo magpatiwakal, hala kayo sa buhay ninyo. Isasama namin kayo sa casualties. Ayun. Because of that, zero casualty kami dito sa amin kasi takot sila na walang sasaklulo sa kanila. Di ba? Dapat silang sumunod sa patakaran ng gobyerno na preemptive evacuation. Ngayaw nila, di magpatiwakal na sila. Ganun lang po.